Brother King that this coming Sunday, ay pati siyang napunta doon sa Angeles. At siya muna yung siya muna po ang isasama doon. At next Sunday, ako naman. At susunod na Sunday, si Alan, susunod na Sunday, si Brother Arnie. Ipaparado ko si Nini doon. Pwede po sila. Nasabi po talaga sila, wala silang alam, hindi na ang gagawin nila. At natutuwa naman ako sa very willing naman sila, at si Brother Mark ay talagang teacher ko. At ibigay niya ng tuturo sa music, kasi Ate Prin doon, iwan ko siya doon, magdalawang pa. At ibigay niya na magtuturo din sa mga bata. Kasi birin, doon. Hindi ko na siya sinagot doon, sabi ko, hindi niya alam na hindi tayo basta-basta nakakaalis dito. Gusto ko mga magdala ng tao doon, pero talagang ibig ko, pagdating na sa atin, kompleto tayo lahat dito. Meron mga kulang ako. Doon ako. Pwede mo yung ating gawin doon. At siyempre, si Brother Wilson din, nagkahanap talaga sila ng mas malaking lugar. Hanggang wala po sila makita. Bakit kung tagiging nakakarating po sila ng Pateros, maghanap na ng lugar na malaki. Pero wala sila makita. Pero pwede po, at talagang kailangan nila na mas maluwag na lugar at gusto rin niya na nakabukod ang kanilang bahay. Doon talagang mahirap. Sabi ko sa church, nandun ang bahay mo. Okay. Luto, nagdagay ng tubig para sa pingat, pag-uwi na yung mga ubos ang ulam, ubos ng tubig. Hindi ko marunong maglagay ng tubig. Inubos na yung picture. At kung ano, sa picture po, may ino. Kung napaaray yung iba. Pinagpapul ng tubig sa India, para sa bote, inom din. Sige, ano sa paghihirap. Sige, pwede po siya. Amen? At talaga yung ating mga tao na talagang masipag sa gawain. Of course, Brother King, pwede po siya. Sige. Bakit pa? Alam mo rin Joe, ano? Baka makasama rin siya. Alright. Now, ibig ko hindi sa book of John chapter 8, patang John chapter 8. At ngayon kong gabi, kapatid, ay parang Sunday school po ang ating gagawin. Ibig ko na kayong lahat ay may quit, at mayroong talagang capable na makapagturo din sa iba ng mga bagay na ating pong natutuhan. At ngayon hapon, may nagkipas sa mga kasi na ito ay sinurpres tayo. Nakauwi na lang pala mula po sa New Zealand. At sabi naman niya ay hindi naman siya nawala sa church. Pagdating doon ay kinasama din siya ng anak niya sa church every Sunday. Kaya nakita niya po yung pagkakaibahan. At talagang iba. Doon lang talaga. Ito yung Sunday, mayroong Lord Supper. At lahat ng tao, kahit bisita, pinag-Lord Supper. Okay? At ang Lord Supper na, ano dapat, tasty. Tasty bread. Ang malungkot, hindi kardina. Kaya wala ko nang iinom. Nakakatawa naman, alam niya, ano yung mali. Ang ganda na Jason, salamat na lang po tayo yung dapat sa tama. Amen? Kaya nga po, ganun ang ating ginagawa. Ang ibig natin natin pero mapunta mo sa pag-ayaw ay huwag manitigaw. Makikita niya yung pagkakaiba. At talagang natutog nag-mature sa atin. Okay, na John chapter 8, book of John chapter 8, na verse number 31, verse number 31, hanggang 36, John chapter 8, verse number 31, hanggang number 36. At kung nakita niyo po ay magkaroon tayo po ng palitan kung pagbasa. Dito ako na, then said Jesus to those Jews which
believe on Him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. They answered him, we be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free? And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth ever. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Now sa verse 32, yun ang ating pinaka-title, ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Yes, the truth shall make you free. Now, of course, natin that the truth is the Lord Jesus Christ. Amen? Ang katotohanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. And reason, sinabi ni Jesus, I am the way, and then what? The truth. And reason, amen? Christ is the truth. Okay, amen? Yes, He is the Savior of the world. Wala nang iba. Siya ang katotohanan. He is God manifested in the flesh. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. At ang layunin is what? To die on the cross for our sins. Amen? 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 Siya yung naging ating substitute. Tayo ang nagkasala. Tayo ang dapat na siyang mahatulan. Tayo ang dapat na siyang maparusahan, pero siya ang tumanggap ng lahat. Yung dapat nating bayaran, siya ang nagbayad na lahat. Upang sa ganoong paraan ay hindi na tayo ang siyang magbabayad. Amen? Amen? Siya'y nahatulan na para sa atin upang tayo huwag nang mahatulan pa kailan pa man. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. He is the truth. He is the truth. Alright? At nung ating siyang tinignan bilang Savior, doon tayo nanampalataya po sa Kanya, at sa ating pagpapatuloy sa ating Panginoon, doon natin naman naranasan that we are free. Are you not correct? And He said, amen? Noong una, hindi mo na maunawa. Pero lumalaon sa iyong paglakad na kasama ng Panginoon, sa iyong pagsamba sa Kanya, sa iyong paglilingkod sa Kanya, doon mo ngayon naranasan, ito pala ang kalayaan. Amen? Doon mo natutuhan na tunay na ikaw na ay malaya. That is, in Christ, we are free. Amen? Amen? He set us free. In verse 26 of the Bible, if the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Ye shall be free indeed. Tunay na kayo ay malaya. Malaya. Pinadayan is now, ating pag-usapan, anong kalayaan ba ito? Anong kalayaan ito? At saan tayo pinalaya ng ating Panginoong Heso Kristo? Dahil ng Diyos, ako'y lumalapit, Panginoon, kasama ng iyong mga anak. Dahil ng Diyos, equip us. Puspusin mo kami ng iyong salita. Puspusin mo kami ng iyong katotohanan, ng iyong banal na Espiritu. At sa ganun pala nilagay, maging kagamit-gamit pa kami sa iyong Panginoon. Turuan mo naman, talakasin mo po. Bigyan mo ng sapat na kaalaman upang aming masagot ang mga taong nagtatanong at naghahanap ng katwiran na aming natanggap mula po sa iyo. Bless us, my dear Lord. Gayun din mga gawain na nanggaling dito po sa Calvary sa Cruz, sa Lumban, sa Tagiig, maging sa Angeles, maging mga gawain mo sa mga ibang mga lugar, tuwag man, kita man, kalayaan, Lord. Palain mo po ang mga tao. Ito, Lord, ay aming hinihiling, isinasamo at ipinagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. The truth shall make you free. Now,
Kung tayo'y napalaya ng katotohanan, at ang katotohanan ay ang ating Panginoong Kristo, saan tayo pinalaya? Anong kalayaan ito na ating natanggap sa ating Panginoon? Ibig ko, kunin niyo po ito at ang ilan dito ay madalas kong binabanggit. Pero ibig ko ngayong gabi ay talagang maitanim at talagang maging kaalaman magkarunungan sa ganoong paraan ay maibahagi mo ito sa iba. Na saan tayo pinalaya at anong kalayaan ito na ating natanggap sa Kanya. Now, number one, from lies. We are free from lies. Okay? Tayo ay pinalaya sa mga kasinungalingan. Alright? Tayo ay pinalaya mula saan? Mula saan pakalakas? Sa mga kasinungalingan. Alright? Now, tandaan nyo na, mayroong dalawang puwersa, kapangyarihan, na gumagawa sa mundong ito. Dalawa. Okay, number one, the truth. The truth. Alright? And the truth is seen in truth. Seen in truth? The Lord Jesus Christ, the Savior of the world. Pangalawang puwersa is what? Lies. Una, katotohanan. Pangalawa is what? Kasinungalingan. Lies. Alright? In John chapter 8 and verse number 44, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, okay, kayo'y sa inyong amang diablo at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Nakatili mo yan? Nakatili mo yan? Verse 44? He was a murderer from the beginning. And abode not in the truth. Kita niyo po yan? Hindi siya nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Nakita mo yan? Ayan? Kay Satanas, walang katotohanan. Alright? Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, alright? Okay? Natural ito sa kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama ng lahat ng kasinungalingan. Okay? Ito yung dalawang puwersa na gumagawa sa daigdig na ito. Nakikinig sa akin? Are you listening? Ano yung number one na force? Truth. Number one is what? Lies. You see? Yung truth ay sino? Si Christ. Yung lies, sino ang ama ng kasinungalingan? Ang diablo. Okay? Kaya madalas kong binabanggit, di ba? Mapabiro, pero minsan ay totoo ako. Okay? Ang tao na pinaniniwalaan lahat ang sinasabi ng media, hindi matalino. Amen. Are you with me? Ang tao, kahit Kristiyano, na pinaniniwalaan lahat na nasa Facebook, yung mga reels, yung mga yan, hindi matalino. Amen. Karamihan itong content eh. Yes. Nakikinig niyo sa akin? Okay. Kasi dalawang pwersa, truth and what? Lies. And doon mo kita, the devil is a liar. Ang diablo ay sinungaling. Alright? Is a liar. No? Okay? Dahil dito, nagkasala ang tao na palayo sa Panginoon. Bakit? Sapagkat napaniwala ng diablo si Eva at si Adan. Ang malungkot, higit na naniwala ang mag-asawa ito sa kasinungalingan kaysa katotohanan. Naniwala ba? Amen? And let me remind you, okay, tayo ay galing ni Adan, ang tao. So dahil dito, sa politiko, sapagkat mas naniwala ang mag-asawa, si Eva at si Adan, sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Kaya nga, ang tao, okay, by nature ang tao is what? Higit na magaling maniwala kaysa kasinungalingan kaysa katotohanan. Amen. Nakikinig ka sa akin? Ulitin ko. Kaya nga karamihan ng tao, magaling maniwala sila sa binumiti. Sapagat galing sa kayatan. Kaya ulit ko. Kaya nga ang tao, madaling maniwala pag nakita sa Facebook, bakit kasi galing sa kayatan? Alright? But think that. In John 8:32, ye shall know the truth, and the truth shall make you what? Free. Free from what? Number one, free from what?
from lies. Sa kasinungalingan. Okay? Isa sa ginawa ng Diyos, kung tayo may balik sa suwat, tumahang sa atin ng Holy Spirit. At ang bawat pinapagdubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Ang isa sa ginawa ni Suat, okay, natuto tayo. Madali tayo. Okay, listen ha? If you only yield your life to Christ, madali mong ma-discern kung ito'y totoo o kung ito'y kasinungalingan. Okay? Now, ano itong mga kabulaanan ng diablo? Okay. Some big lies. Ilang big lies of the devil. Ulitin ko to. Ito yung kanyang mga pangunahing kasinungalingan. Alright? Na dapat ay alam natin. At alam natin sagutin at ipaliwanag. Number one, na kanyang pangunahing kasinungalingan is what? The Bible are not true. Ito yung number one. Okay? Na kanyang itinatanim sa isip ng tao na ang Biblia ay hindi totoo. Alright? Okay. Sapag ito yung ginawa niya kay Eva kay Adan. Hindi ba sabi ng Lord? Okay? Lahat ng punong klase ng prutas sa halamanan, malaya niyong makakain. Huwag lang yung nasa gitna. Sapagkat sa oras na ito inyong kinain, walang pagsalang kayo'y mamamatay. Now, dumating sa Satanas, anong sabi ng Diablo kay Eva Chata? Sinabi nga ba ng Diyos? Ano yung sabi? Narinig po? Sinabi nga ba ng Diyos? Ano ibig na palabasin sa mag-asawa? Hindi totoo ang Diyos. Sinabi nga ba ng Diyos na huwag niyong hihipuin yung prutas na nasa gitna? No, yung ba ang sabi ng Lord? Huwag yung kakanin. Okay, ano yung sabi ng babae? Kasi sabi nyo, kapag aming kinain, mamamatay kami. Ano sabi ng devil? No, hindi kayo mamamatay. Ano pinapalabas sa Diablo? Hindi totoo yung sinasabi ng Diyos. Amen? Amen? Hindi kayo mamamatay. Bagkus, magiging tulad kayo ng Diyos. Ano yung sabihin? Ano yung sabihin ng Diablo? Ang sinabi ng Diyos, hindi totoo. This is yung number one. Okay? Ito yung number one. Pangunahing kasinungalingan na ibig ng Diablo na papaliwalain ng number one, that the Bible is not true. You see, this is how the devil attack, diba? And deceive itong ang tao. Alright? But take a listen in Matthew 24 and verse 35. The Bible says, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapot ang aking mga salita ay hindi lilipas, hindi magbabago ang salita ng Diyos. Ano isa? But my word shall not pass away. No, nasaan ang word of God? Nasaan ang salita ng Diyos? Nasa Bible, the King James Bible. Okay? In Matthew chapter 4 and verse number 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nasaan ang Word of God? Nasaan ang salitang lumabas sa bibig ng Diyos? Nasa Bible. All scriptures are given by the inspiration of God. And listen, ang Bible ay what? Kinasihan ng Diyos, galing sa Diyos. Okay? It liveth and abideth forever. Okay, and listen, kaya nga tayo natutuhan natin, di ba? We do not believe. Kasi nasabi ng mga nagkukunwaring Bible scholar, na nagsasabing, naniniwala tayo na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos in the original. Listen, kasinungalingan din yung kapag hindi ka marunong mahulog ka doon. Okay, ano sabi na? Naniniwala kami na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos at salita ng Diyos in the original. Ito may kasinungalingan yan. Galing dito kay Satanas. Ang ibig sabihin, okay, yung original lang ang kinasihan. Nasaan na ang original? Wala na ang original. Narinig ka sa akin? Ano yun? Okay, ano yun sir? Nasaan na yung original? Nasaan na? Wala na. Ulitin ko lang ulit. Inulit ko
si Pablo, ni si John, hindi nahawakan ng original. Akala niyo ba si Jeremiah, si Malakias, at si Isaiah na propeta, at si Daniel, nahawakan yung original ng Pentateuch? Akala niyo ba naman? Hindi na nakita yun. You see? Bakit? Anong ulit na dahilan? Okay? Because God is not after the original. God is after His Word. Ang kinasihan ay ang salita ng Diyos, hindi yung manuscript. Alam niyo yung manuscript? Yung pinagsulatan. For example, saan isinulat yung Ten Commandments? Di ba sa bato? Are you with me? Saan sinulat yung Pentateuch? Okay, saan? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and saan sinulat? Di ba sa volume, tsaka sa papel? Yung volume, balat ng baka. Yung papyrus, ito yung halaman sa Egypt na meron. Di ba rin? Doon ginawa yung papel. You see, no, sa loob ng 1,000 years, hindi mo pwede i-preserve yun. Di ba rin? Natutulog yun. But thank God, God, hindi iningatan ng Diyos yung pinagsulatan. Yung kanyang salita. Yun ang kanyang pinangakuwalan. Lilipas ang lahat. Lilipas, magbabago ang langit, magbabago ang pero hindi lilipas, hindi magbabago ang kanyang mga salita. It liveth and abideth forever. Ang glory ng tao, nagbabago, nagparamdamo, pero hindi nagbabago ang glory ng salita ng Diyos. Okay? But it is the biggest of the devil. That the Bible is not true. But take a listen, in John 17 and verse 17, basahin po ninyo, guhitan po ninyo, madalas ko po yung kinuko. Sa ganoong paraan, hindi kong alam naman dito naman ninyo. Okay? Sa King James Bible, sanctified. Sa Tagalog, pakabalili. Now, again, the word sanctified means what? Separated. Ano yung sanctified? Ano yung sanctified? Ano yung sanctified? Separated. Ang ibig sabihin, ang Bible ay hiwalay, kakaiba ito. Hindi ito katulad ng mga binabasa mong sinulat ng tao. Ano mga magasin niya? Okay? Kakaiba ang Bible. Okay? Sanctify them through thy word. Because the word is what? Thy word is what? Yes. Okay? Sanctified. Separated. Dahil dito, habang binabasa mo, habang sinasaulo mo, habang lagi mong pinakikita ng word of God, ikaw yung what? Nagiging banal ka. Palayo ka ng palayo, nakikinig ka sa akin? Palayo ka ng palayo, pabago ka ng pabago mula sa dati mong buhay. Sapagkat ang word of God is what? Truth. Ito yung lumilinis. Ito yung bumabanal sa tao. Alam niyo ba yung 2 Corinthians 5:17 para mangyari? Yes. Tama. Diba? Amen? Amen? Ano sabi ng 2 Corinthians 5:17? If any man be in Christ, he is a what? New creature. Bakit naging new creature? Because of what? Because of what? Because all things are passed away. All things are become what? New. Paano nagiging bago? The Word of God. Totoo ang 2 Corinthians 17, pero kailangan ito ng what? The Word of God. Na siya bumabalal sa tao. You see? Kaya ganun ang sikap ng devil na mapaniwalain ng tao na ang Bible is not true. But thank God, heaven and earth shall pass away, but my word shall not what? Yes. Hindi ito lilipas. Hindi ito magbabago. Amen? Ang power ay nasa salita ng Diyos. It convert, it sanctify, it strengthen the believer. You see? Ulit ito, walang ibang pala ng Diyos para baguhin ka, palakasin ka, palaguin ka. Amen? Maliban sa salita ng Diyos. John 15 verse number 3, basahin din natin ulit. Bagamat alam na siguro ito ng iba. John 15 verse number 3, tingnan niyo po. Nakukuha niyo ba? Amen. John 15:3, ready? Now
malilinis na sa mga salita na sa inyo ay aking sinulita. Ibig sabihin, habang binabasa mo ang Bible, habang pinakinggan mo ito sa ng Bible, preaching, ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Amen? At ikaw ay nililinis ng salita ng Diyos. You see? Kaya nga, gano'n ang sikap ng devil. Di ba? Napapaniwalain ng tao that the Bible are not true. But thank God, ito yung totoo. Ito yung katotohanan. Ibig sabihin, dito tayo lumago, dito tayo nagbago, dito tayo tinawag ng Panginoon. At dito tayo pinalalakas at binibigyan ng pag-asa. Ibig sabihin, pag dito tayo nakakadama ng tunay na kapayapaan, kapahingahan ng kaluluwa na hindi naibigan ng sanglibutan na ito. So the biggest of the devil is what? The Bible na true. Okay? Second thing na kanyang kasalumalingan, na all, nakita ko niyo po, nakikita sa akin? Okay, pangalawang kasalumalingan ng Diablo, na kanyang lagana. Lagana ba ito? All religions worship the same God. Ako niyo po? Ito yung malaking kasalumalingan. Ang lahat ng religion sa mundo ay sa iisang Diyos lamang naman sumasamba. Iba-iba lang ang pangalan, pero lahat yan sa Diyos din yan. You see that? Now, meron ba itong ganyan ang paniniwala? Meron kaya sabihin ko natin na nakapaniwala pa ng ganyang katuruan? Ang lahat ng religion ay pare-pareho lang at sa iisang Diyos na naman tumatawag? Okay? Kaya naman, sino yung sikat na akala ng maraming Christian na ganyan ang turo? Si John Austin. Are you seeing? Hindi mo binanggit niya yung Mormons? Ang Diyos ng Mormons, hindi lang Diyos natin ngayon. Are you with me? Amen? At wala rin siyang sinasabing masama tungkol sa Diyos na kinikilala ng Muslim. Are you with me? Sabi nga ng isang mga preacher, itong si Joel Osteen, kapag pinag-aralan mo, he is what? He is a pantheist. He believed in many gods. Huwag ko nakalimutan, ang Diyos ng Muslim ay hindi ng Diyos na tinuturo ng Bible. Amen. Okay? At ang Diyos ng Hindu, ang Diyos ng Hindu ay hindi ng Diyos na tinuturo ng Bible. Are you with me? At isa pa, ang Kristo ng Iglesia ni Kristo ay hindi ang Kristo tinuturo ng Bible. Ang Kristo ng Jehovah's Witness ay hindi ang Kristo tinuturo ng Bible. You see? Ano ang Kristo ng Mormons? Ano ang Kristo ng Mormons? Kapatid ni Lucifer, hindi ba? Ano ang Kristo ng Iglesia ni Kristo? Ano ang Kristo niya? Tao lang. Hindi lang turo ng Bible. Ano ang Kristo ng Muslim? Naniniwala sila kay Kristo Jesus, ang Muslim. Pero higit na mas mataas si Muhammad. Alright? Amen? Propeta na. Okay. Kaya nga, ito yung isa sa big lies ng devil. All religions worship the same God. Okay? At marami ang napaniwala sa ganyang katuruan. Now, 2 Corinthians 11, 13 to 15. Alright? Tandaan po niyo, okay? There is another Jesus, there is another Spirit, okay? And there is another gospel, which is not another. Okay? Now, tignan niyo po muna sa Corinthians 5, bago natin mabasahin sa Tagalog, ha? Alright, now 2 Corinthians 11, 13 to 15. Okay? Na talagang pagka-doctrinal ang mag-uusapan ay talagang pupunta ka sa King James Bible, ha? Alright, 2 Corinthians 11, na verse number 13. Nandiyan na kayo? Alright. Okay. Now, lagi niyong tatandaan, ha? Lagi tandaan, higit lalo sa ating panahon ito ngayon, verse 13
17, for such are what? Alright, until now, higit na mas maraming false apostles. Ano ba? Disciple ano ba? Workers. Hindi niyo po yan? Ha? Alright. Transforming themselves into what? Hindi niyo po? Nagpapakilala sila yung apostol ni Kristo. For example, si Preo. Apostol daw siya, si Preo. Yung founder na naman, maranaman po yun. Oneness yun eh. Okay? Hindi sila niniwala sa Trinity. Sa Diablo daw yung turo. Okay? At sila yung apostol. Ay namatay na siya. Pero kung nasaan. Diba? Okay? Wala ng apostol. Tandaan mo niya, si Pablo ang huling apostol. Diba namin? And then, as bilang Baptist, bilang Baptist, ito yung aling pagkakaiba. We do not believe sa tinatawag na apostolic succession. Walang apostolic succession. Walang bumalik sa 12. Si Pablo ang huling apostol. Ano sabi ni Pablo? Sa unang Korinto 15, I am the least. Ako ang pinakahuli. Ano ba niya? I am the least of the apostle. Hindi nga ako dapat patawag ng apostol sa pagkakaling inusig ang church na may Panginoon. But by the grace of God, I am what I am. Amen? And then, ano ulit ang qualification na? No, hindi basta-basta apostol. Anong qualification ng apostol? Number 1, nabautismohan ni John the Baptist. Number 2, nakasama ni Kristo during his what? Earthly ministry. Number 3 is what? Nakita si Kristo ay namatay, nilibing at muling nabuhay. I-qualification na. Kaya pag sabi, sino apostol ka nun? Sino nagbaptize sa'yo? Sino nagbaptize sa'yo? Pangalawa, nakasama ka ba ng Panginoon during his earthly ministry? Pangatlo, nakakita mo ba si Christ in his resurrected body? Kapag hindi, tama ka, ikaw ay what? False apostles. Wala ng apostol. Okay, ano ba sabi? Disciple workers, ano ba? Transforming themselves into what? Of course, hindi ka maniniwala kapag sinabi niya siya ay bulaan. Talaga magpapakilala siya apostol ni Kristo. Verse 14, yes. Verse 14, at talagang kaya niyang gumawa ng mga milagro. Nakikinig sa akin? Kaya niyang gumawa ng mga milagro, kaya niyang sa kanyang pagsasalita, maring nangangatog ka pa. At natutulala ka at hangang-hanga sa kanya. May power siya. Iba yung kanyang amoy, amoy na sukre. Parang gano'n. Parang nakikita ko yung impyerno sa kanya. Parang gano'n. Bakit? Ibaba yung basa mo. Ibaba mo. Ano sabi? Huwag kayong magtaka. For Satan himself is what? Transformed into what? Alright. Nakita mo? Now, yun na kayo. Okay. Isa sa tinatawag na katangian ng diyan, na kapag ano siyang angel of light. Okay? Actually, ito yung isang title ni Satanas. Okay? Isa sa title ni Satan is what? He is the angel of light. It speaks of what? Religious. Very, very religious. Tingnan mo yan? Kaya ang ginagaya daw, madaling madaya when it comes to what? Religion. Kaya natin na bakit ang Baptist ay hindi religion. Ito'y uri ng pananampalataya at uri ng pamumuhay. Amen. You see? Alright. Now, yun, diba? Ano ba po? Huwag kayong magtaka. Sa mga ng diyan naman ay nakapagkaan yung ano yan ng kaliwanagan. Okay? Therefore, it is no great thing if his minister also be what? Transformed as the ministers of what? Righteousness, whose end shall be according to their works. Alright? Now, what is verse number 4? Yung binanggit ko sa inyo kanina. Iba ang Jesus ng Mormons at ng INC at ng Jehovah at ng ano pa? Catholic, Agrippa, Roman.
we have not preached, or if you receive what? Another spirit. Hindi po yan. Iba yung spirit ng Pentecostal, ano pa? At ng INC, at ng Jehovah, at ng JIL, at ng, ano pa ito? Ano yung, yung sa may sangka? Ngayon ba yun? Jesus ba yun? Anointed one. Anong tawag nila sa nila? J-A-1, J-A-1 ko. J-O-1 ba yun? J-A-1. Iba yung spirit nila. Iba yung sa atin. Okay ba? Yung sa atin, pag tinanggap mo si Christ, ang espiritu ay tatahan sa'yo. Ang sa kanila, tinatawag pa nila, come. Yung sa atin, dumating na. Amen isa? Amen? Ang sa kanila, ang palatandaan ng pagkatigiswag, nagsasalita sila ng ibang wika. Ano ba? Nagsusubasok, gumugulong at bumabula ang bibig. And then, dilibing na. Okay. Pero totoo. Totoo. Diba? Nagtagdaan sa bumabagsak. Amen? Ano pong sabi nila? Mayroong kakaibang naglalaligang pa ako. Oh, ang galing ka. Yung ating spirit gumaling ang galing sa, yung kaya nagagaling sa lupa. Sa paa dumadaan. Papataas. Di ba? Ano ba yun? Diba? You see? Now, anong ibig ko sabihin na iba rin yung Christ ng Catholic at ng Bible? Yung Kristo ng Catholic is what? Mas mataas sa kanya si Maria. Are you with me? Amen? Okay. Hindi agad pwedeng dumayo kay Jesus. Kailangan dumaka muna kanina kay Mary. Tama? Anong turo ng Catholic? Sapagkat yung Jesus, handa kang hatulan. Dahil sa iyong kasalanan. Pero pag nakiusap ka kay Mary, at pinakiusap ka kay Jesus, hindi niya kayang tamihan si Jesus. Sapagkat siya ina ng Diyos. Ako di ba ako din? Di ba siya na kailang namuhala? Okay. Paano mangyayari that all religion worship the same God? Hindi. Okay? Hindi po pwedeng, kung tama sila, tama rin, hindi pwedeng. Hindi pwedeng lahat ay tama. And reason, hindi pwedeng lahat ay tama. Alright? You see, there's another Jesus, and then another spirit. Ang sunod? Ano sunod? Which ye have not received, or what? Another what? Pakalabas? Another gospel. Hindi po? Don't forget that there is only one gospel. The gospel of Christ. Amen? This is not another. Ano yung gospel of Christ? Christ died for our sins, He was buried, and He is risen again on the third day. Ito yung gospel. Amen? He said, again, He said, there is no such thing as full gospel. Walang full gospel. There is only one gospel, the gospel of Christ. The power of God unto salvation. And reason, kaya hindi totoo. Ito yung kasinungalingan that only John worship what? The same God. Hindi totoo yan. Pangatlong kasinungalingan. We are all going to heaven. Alright, ano yung pangatlong kasinungalingan? We are all going to heaven. Madalas natin itong napapakinggan. No? Okay? Sabi ko, saan nyo nakuha yan ganyan ang paniniwala na lahat daw ng tao sa langit din naman pupunta? Nakatid po yan? Ang iba naman ang turo, lahat yan sa langit. Yung iba lang talaga, kailangan munang magpunta ng purgatorio para purgahin ng purgahin. Pag napurga na ng gusto, linis na yung tiyan, tsaka wala sa siyempre. Daming tubig mo. Okay, hindi ba turo yan ang Catholic? Kaya ang purgatory. Kasi, no. Ito yung malaking kasabihan. Okay. Ang sabi na, we are all going to heaven, but just doing it in a different way. Iba-iba lang ng paraan ng pagsamba, pero sa langit din ang punta. Listen
isip yan, ito po'y big lies. Ito'y kasinungalingan. Hindi lahat ay sa langit pupunta. Okay? Sinabi ni Jesus, I am the way. Hindi siya another way for them. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. In Acts chapter 4 and verse number 12, Acts 4:12, the Bible says, nasa ba mo? Okay, neither. At sa kanino ng iba ay walang kaligtasan, sapagat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Walang ibang paraan, walang ibang daan. Okay? Kung meron bang ibang daan, hindi ito patungo ng langit, ito patungo sa impyerno. There is a way which seemeth right unto men, but the end thereof are what? The ways of death. May mga daan na tila matuwid, tama sa mata ng tao, dadamot itong daan patungo sa kapamakan. Okay? In Matthew chapter 7, Matthew 7, verse 13 hanggang 14. Okay? Pasahin po natin. At nakikita niyo po, ang katotohanan. Malungkot, pero ito'y totoo. Higit na mas maraming tao ang pupunta ng impyerno kaysa langit. Mas marami ang patungo sa kaparusahan kaysa sa buhay na walang hanggan. In Matthew chapter 7, verse 13 hanggang 14. Kaya nga, ang ating hamon sa mga talisman, saan kakabilang? Saan kakabilang? Mas gugustuhin kong kabilang ako sa kakaunti langit naman kaysa kabilang ako sa karamihan pero impyerno naman. Matthew chapter 7, verse 13 hanggang 14. Tayo na po kayo? Matthew chapter 7, verse number 13. Ready? Tayo lahat. Okay, start up. Kayo'y magsipasok. Nakati po? Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at mas marami ang doon ay nagsisipasok. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. You see the word? Number 14, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto it, and few there be that find it. Anong po, diba? Sapagat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay sa heaven, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Nakalimutan po yan. Minsan ay nagkaroon tayo ng lesson about Matthew 7 verse 13 at pinakita ko, anong ibig sabihin ng salitang wide gate and broad way? Bakit maluwang ang pinto? Bakit malapad ang daan patungo sa kapahamakan? Anong dahilan? Diba pinakita ko ang ibig sabihin? Because this is the popular way. Yung isa makitid ba kasi unpopular. Yung isa popular. Yung isa is what? Unpopular. Bakit popular? Mas maraming tao doon. Amen? Amen? Bakit popular? Sa pagkaramihan ng mga government official na doon. Congressman, marami sila. Diba namin? Senator, Presidente, mariwanan pa. Amen isa? Sino pa? Mga artista. Amen isa? Mga artista, mga popular, mga celebrity, naroon. Ang singer pa si Gary Leasing, Gary Valenzuela. Diba namin? Ano sila kudilas na? Amen isa? Sila mga singer din, mariwanan pa. Bisa guest pa si asawa siya. Si Tito. Nagte-testimony pa.
nililigawan ng mga politician. Makikinig ka sa akin? Amen? Nililigawan ng politician, kaya popular sapagkat yung mga politiko humihingi ng pabor, lumiligo sa kanila. Sa baptist nga naman, anong mapapalayo? Wala. Bakit? Ang sabi naman, hindi namin kayo kailangan. Si Kristo'y sapat sa amin. Hindi tayo nagyayabang. But yun ang katotohanan. Christ, He is enough. Amen, isa? Amen? God will provide. Hindi kayo. God will provide. Okay? Yung daan patungo sa buhay, makipon, makitid. Bakit makipon? Bakit? Kasi popular. Amen? Yung aming Christ na nasa lupa, hindi mayaman. Bakit? Nag-anyong palubid. Di ba? Nagpakababa. Siya na mayaman, naging mahirap upang tayo naman sa kanyang kahirapan. Tayo naman siya yumaman. Anyways na, sabi ng mga malakain, intellectual na kasi, I don't need a savior para mamatay para sa akin. Talino ko, magaling ko. Hindi ko kailangan yung karpintero na magbilito sa akin. Ay, if ano yun? Ang alam niya si Kristo ay anak lang ng karpintero si Joseph. So, lahat ba'y pupunta na langit? Pakita mo hindi. Isang araw mula ngayon, ang aming Panginoon mananaog mula sa langit. Amen? To rapture the believers. Meron siyang kukunin, meron siyang iniwanan. Yes. Hindi lahat sa langit ang punta. But thank God, by the grace of God, nakakabilang tayo sa kakunta. Bakit lang bagay? That we have another chance after death. Ito yung ikaapat na kasinungalingan. That we have another chance after death. Okay? Nakatay po yan? Ito yung paniniwala ng iba. Na kung hindi ka man daw mapunta ng heaven, may pag-asa pa doon. Kalokohan yun, kabulaanan yan. Wala nang pag-asa. Ang kaligtasan, itinuturo natin na habang buhay ka, mula mang matatanggal. Ang kaligtasan, habang buhay ka, iyong tatanggapin. Kapag namatay ka na, wala nang second chance. Hebrews 9:27. Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die, but after this one, the judgment. Minsan lang ang kamatayan at pagkatapos ito, judgment, huhukuman ka agad ng Diyos. Wala nang second chance. Okay? We do not believe sa kanila ng reincarnation. Walang reincarnation. Kabulaanan niya. Maliwanag ba? Puro kayo rin bakula. Kasi yung namatay na lalaki, okay, nabuhay sa isang tao, babae. Walang reincarnation. Okay, walang second chance. Kaya tinuturo natin na habang may panahon pa, habang may pag-asa pa, ngayon ang araw para maligtas ka. And in 2 Corinthians 6, verse number 2, sabi na po, behold, now is the accepted time. Narito, ngayon ang araw ng pagtanggap. Now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Ngayon ang araw para maligtas ka. Maaaring bukas, uli na. Walang second chance after death. Amen, Christian? Amen? Amen? Ang mahalagang mapatunayan mo sa kanya. According to the Bible, when a person dies, they either go to heaven or to hell. Amen? Walang 40 days. Walang 40 days. Wala. Okay? Nagpala na mag-pray ka pa ng mga magulang mo at kamag-anak. Walang 40 days. Okay?
in Luke chapter 16. Luke 16, verse number 22 to number 23. At namatay din naman yung mayaman. Okay? At nangyari na namatay ang pulubi. At siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay din naman ang mayaman at inilibing. Na verse 23, and in hell, he lifted up his eyes being in torment. Liwanag na. Nung mamatay ang pulubi, agad siyang kinuha ng angel. Amen? Amen, Christian? At dinala doon sa lugar ni Abraham upang i-comfort. Namatay din yung mayaman, and the Bible says, and in hell, he lifted up his eyes being in torment. You see that? After death is what? Anong after death is what? Kaagad judgment. Ang ligtas, listen ka po rin, ang ligtas, agad siyang tutungo sa piling ng Panginoon. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Listen carefully, Christian, ipaunawa natin sa mga mahal mo sa buhay. Ipaunawa mo. Okay? After death, kung safe, heaven agad. Kung hindi safe, hell agad. Amen? Walang 40 days. Hindi na siya magpapalakad-lakad at hindi na siya magpaparamdam dito. Kaya like kung binibili niyo ba, okay, pag uwi na, wala nang, anong pininawa na iba? Magpapagpag. Charot, hindi wala pa sa iba. Huwag ka magpapagpag pa. Baka sundan ako. Sino susunod sa'yo? Ako yung susunod sa'yo. Ako, susundan kita. Kakain ako sa inyo. Liwanag ba? Ano yung pagbibintang na yung ibang lugar? Ligaw na, hindi alam kung ang bahay mo. Hindi kisa. Okay, listen ka po rin. Listen, pabilo tayo, pero seryoso ako, ha? Okay. Baka may naniwala sa inyo sa multo. Walang nagbumulto. Eh, pastor, yung sabi niyo, may nakita siya. Kung sakaling may nakita talaga, sino yun? Kamukha talaga nung kanyang tiyuhin. Nakasuot pa ng lakos. Ha? Nakalakos po. Yung binigay niya. Now, thing is, remember, nung si King Saul, ay ibig niya makapag-communicate kay Prophet Samuel, di ba? Si Samuel patay ng matagal. Nung ibig niya makapag-communicate, remember that? Oh, akala niya, natawag niya mula sa ilalim. Okay? Ang sabi nung espiritista, okay, minakita ko, kamukha siya ni Samuel. Pero kung gusto ko lumalabas pala, hindi talaga si Samuel yun. Kundi wag, demon. Isang ang demon, ang mga demon yun, ay may kakayahan kopyahin yung anyo ng kamag-anak ng namatay. Para papaniwala ka na nasa paligid-ligid lamang sila. But again, ito po isang kasinungalingan. Amen, Christian? Amen? Ang saying, kapag namatay, absent from the body, but present with the Lord. Nasa Panginoon kagad. Ang unsaved, pag namatay, is what? Sa impyerno agad siya, magmumulat ng kanyang mga mata. Wala nang second chance. Hindi na makakabalik. Sino man ay hindi na makababalik sa kanyang tahanan. Amen, Christian? Amen? Putol na agad ang kanyang relasyon sa mga nabubuhay. Amen? Ang saved, mas maligaya siya sa piling ng ating Panginoon. Ang unsaved, nagdurusa na siya. Amen, Christian? No, anong sabi nung mayaman kay Abraham? Amang Abraham, nakikiusap ako, isugo mo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Dahil remember that? Anong sagot ni Abraham? Hindi na pwede. Yung nariyan, hindi makakapunta rito, at yung narito, hindi rin makakapunta dyan. Maliwanag ba? Hindi na makakabalik. Okay? And reason, ito yung mga lies ng devil. Pero as a Christian, bilang mga manggagawa ng Lord, okay, we know better. Amen? Amen? Alam natin, at mahalagang alam natin sumugot ng pag-asa na sa atin sa mga naghahanap ng katotohanan.
maliligtas ka. Okay? Napalag natin sumunod na hindi sa paggawa ng mabuti, maliligtas ang tao, kundi sa pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Amen kasi, ikalimang kasinungan yan, na mas marami dito ang napaniwalaan ng Biblia. Gumawa ka lang daw ng mabuti, ligtas ka na. Alright? Okay, no, lahat ng ito ay giniba ng Efeso 2:8-9. Sapagkat sa biyaya, kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sino man ang makapagyabang sa Diyos. Amen? Hindi sa gawa, but by faith. In Titus 3:5, not by works, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and what? Renewing of the Holy Ghost. Sabi ka tagalog, hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa Kanyang awa, Kanyang iniligtas tayo. Amen, Krishna? Amen? Now, yung pangalan, hindi ko na ganang kahaba. Siguro, alam na ninyo, ika-alit, that you can lose your salvation. Alam ninyo, di ba? Yes. Ito yung isang kabulaanan din. Okay? Yes, ligtas ka, pero pwede pang mawala ang kaligtasan mo. Alam nyo natin yung John 10:28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall they contact them out of my hand. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation. Wala nang hatol sa mga lakay Kristo. John 10:24, verily, verily I say unto thee, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath what? Everlasting life, and shall not come into what? Condemnation, that is passed from death unto life. Ito'y isang kasinungalingan that you can lose your salvation. Kasinungalingan yan. Okay? Okay. Now, kaya nga, yes, the truth shall make you free. Saan tayo pinalaya ng Diablo? Saan tayo pinalaya ng ating Panginoon? Number 1? In lies. Number 2. Number 2, from sin. Okay, mahaba yun na. Number 2, pinalaya din tayo sa kasalanan. John 8:34. John 8:34. Basta natin. John 8:34. Verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is what? The servant of sin. Paliwanag ba? Noong unang panahon, nung ikay wala pa sa Panginoon, ikaw ay what? Alipin ka ng alin? Alipin ka ng alin? Alipin ka. Alipin tayo ng kasalanan. Liwanag ba? Amen? Kung sa ating sarili lang, hindi natin kayang baguhin ng ating mga sarili. But thank God, binago tayo ng Diyos. Pinalaya tayo sa kaligaya ng kasalanan. Okay? Yes, Christian. Thank God. Pinalaya tayo sa kasalanan at pinalaya rin tayo sa kasalanan. Ano Christian? Hindi mo ba? Free from sin. Alright? Now, hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo magkakasala. Hindi naman yun. Okay? But it does mean that we do not have to be held or captive by sin. Okay? Hindi na kayo manapilin ng kasalanan. We are free from guilt and we are free from the power of sin. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Hindi ka na dapat pang ibang inuusig ng mga nagawa mo ng unang tanong. Hindi na dapat. Okay? Wala nang hatol sa mga nakay Kristo. Ano lisin ko din? Wala nang hatol sa mga nakay Kristo. Alright? And we are free from the power of sin.
pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Okay? Dati-dati, nakinig ba kayo? Amen. Dati-dati, hinahabol mo ang kasalanan. Tama ba? Dati-dati, sinusunod mo at masuturing ka sa kasalanan. Tama ba? Tayo naman, okay? Magsugal tayo mo. Mali ka. Okay? Bumili ka ng sigarilyo. Bumili ka ng alak. Magpaala ka, magpainom ka. Tumama ka rin naman. Maliwanag ba? Masunurin, alipin, pagsalamat sa Lord. Nung matagpuan tayo ng Lord, pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen? At yung mga nagawa natin ng araw, hindi na umuusik sa atin, knowing na hindi na tayo hahatulan pa ng ating Panginoon. Sapagat siya ang nahatulan na para sa atin. Amen? Hindi na sisingilin sa iyo yung binayaran ng ating Panginoon. Bakit? Sapagat siya ang nagbayad ng lahat. Free from lies and free from what? Number 2, free from sins. Free from sin. Hindi na alipin ng kasalanan. Okay? Amen? At hindi na alipin ng kapangyarihan ng kasalanan. Bakit? Because Christ liveth in me. You follow me? Sapagat si Kristo na ang siyang nabubuhay sa akin. Amen? Amen? Galatians 2:20 and Colossians 1:29, okay? Hindi naman siya nabubuhay sa akin, gumagawa mightily sa akin. Siya ang bumabalo, siya ang nagdalay, at siya ang ibigay sa akin ng pagkabuo sa kasalanan. Christ liveth in me, and Christ worketh in me mightily. Gusto ko yung salita niya. And lastly, free from eternal punishment. Free from eternal punishment. Okay? Free from eternal punishment. No? Or penalty. Alright? Hindi na mapaparusahan. Dapat patungo sa kapwa pero pinalaya din sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Amen, sir? Sabi ng Bible sa Revelation 20:14, sino mang wala ang pangalan, sino mang wala ang pangalan sa book of life, ay inihagil sa dagat-dagat ng ito. Amen? Pag binabasa ko yung nakita ko nga, nabanggit ko na sa inyo, ba? Yung Revelation 20:14, sa great white, may dalawang judgment seat, di ba? Yung isa, judgment seat of Christ. Tanging para sa mga believers, saved. Yung isa naman yung great white throne, tanging sa mga unsaved. Yung judgment seat or bema judgment ay judgment ito pagka-rapture ng pagka-rapture. Bago pumasok sa heaven, judgment seat of Christ muna. Tama? Yung great white throne ay what? After millennium. Pagkatapos ng 1,000 years, yung great white throne ang magaganap. Ang lahat ng tatayo dito ay pawawat unsaved. Yung nasa hell, nakapasay mo yan? 24, yung nasa hell, aahon muna sa hell para humarap sa great white throne. At sabi ng Bible, maging yung mga patay na hindi na nakuha sa gitna ng dagat, aahon din. Harap. Tama? Nakita mo yan? Okay? Buhay, patay. Now, tayo, kung dumating mo ng Lord, napatay tayo, resurrected body tayo. Katawang gaya ng katawan ni Kristo. Now, inisip ko, papaano yung mga nasa hell na? Anong itsura ng katawan nagtatayo sa harap ng Lord? Sabi ko, dito siguro nakuha yung mga horror movies, yung mga zombies. Yung kayong mga buto-buto na yun, tatayo din kaya talaga, andun na yun naman. Anong itsura na? Tayo, pangit ka man, maganda ka na siya. Bima judgment. Amen? Kung puri ko, naghawag kaya, tekla, siguro sa bima, talagang kinis na kinis. Kutis. Baby. Amen, paano yung sabi mo just sa great white throne? Tinignan ko yung Revelation 20:14, nakita ko rin. Okay nga,
number 4:11, 20:11, andiyan ka? 20:11, and I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Walang makapagtatago. Walang makapagtatago. Lahat ng ansin haharap sa great white throne. And number 12, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books. Ano yan? Ginuhitan ko, books. Ilan yun? Ilan? Dalawa. Yun ha, dalawa. Okay? And the books were open, and another book. Unang books. Sunod ay what? Book. Was open. Okay. Ano pinagpakita? Tatlong books ang bubuksan sa great throne. Anong tatlong books? Book of Life. Yung Lamb's Book of Life. Ito yung Revelation, ito yung Luke 10:20. Huwag kayong matuwa, huwag kayong magalak na nagsusuko sa inyo ang demonyo sa aking pangalan. Kundi ang ikatuwa nyo ay nasusulat na ang inyong mga pangalan sa Book of Life. Amen? Now, bakit kailangan buksan yung Book of Life? Sa great white throne, upang ipakita sa mga taong ito, wala talaga ang pangalan mo rito. Nakinig ba ako? Wala talaga. Maaaring magpapila. Lord, ako'y pare, ako'y madre, ako'y preacher, ako'y surveyor. But yes, preacher ka. Sabi ko pero wala. But kami wala ang pangalan mo sa Book of Life. You see that? Ilang books ang narito? Una, Book of Life. Kaya nga sabi ko, tiyakin mo yung pangalan mo na sa Book of Life. Pangalawa is what? Book of Works. Tingnan mo. Alright, ano ka? Okay. And the books were open, and another book was open, which is the Book of Life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to what? Diba? According to their works. Okay. Una, Book of Life. Pangalawa, Book of what? Works. Maliwanag naman, di ba? Okay? Books according to their what? Works. You see, hatulan sila ayon sa kanilang mga gawa. Okay, Madam Pastor, bakit yung nasa hell, kailangan pang humarap sa great white throne? Kasi iba yung hell sa lake of fire. Yung hell maliit, yung lake of fire ang pinaka-final. Bakit kailangan pang umarap? Bakit kailangan pang iahon yung nasa hell at iharap sa great white? Kasi yung hell, hindi pa yun ang final. Maliwanag ba? Hindi pa yun ang final. Yung great white throne, doon niya matatanggap yung final judgment niya. You follow me? Amen? For example, yung mga may-ari ng mga laboratorio na gawa ng Cebu. Maaaring patay na yung may-ari. Nasa head na. Pero yung kanyang laboratorio, may nagagawa pa na nagagawa at marami pang nabibentahan. Nakikinig sa akin? Nasa head na siya. Pero sa great white throne, hahanap siya para tanggapin pa yung matinding talagang judgment sa kanya ayon sa mga lumalaganap pa niyang nagawa sa lubang. Wala na siya pero laganap pa yung kanyang kasalanan. You see? Book of Life, Book of Works, ano yung huli? Palagay niyo, the Bible. Alin tatlong book sa Great White Throne? Book of Life, pangalawa? Alin pangatlo? The King James Bible. Di ba? John chapter 12, 25. Hatulan sila, hatulan kayo ayon sa nasusulat sa aklat na ito. John chapter 12, remember that? Kaya sabi ko sa inyo, dilipas ang langit, dilipas ang lupa, pero hindi ang mga salita ng Diyos. Tinakasan nila, ayaw yung pakita sa Great White Throne, haharap sila. Ang aklat na ito, ang gagamitin ng Diyos upang hatulan sila. Any question? Yes, salamat. We are free from what? Ano yung pangatlo? Free from what? Free from punishment. Pinalayan tayo sa tiyak na
kaparusahan. Yan yung isa. Kaya, yes, we are free from the penalty of sin. Hindi na kailangan pang hindi ka makatulog, nag-iisip ka, saan kaya ka pupunta? Kung tunay mo siya tinanggap, malaya ka na. Amen? Malaya ka na sa kasalanan, malaya ka na sa kasinungalingan, malaya ka na sa tiyak na kaparusahan. Amen? Kaya nga, habang nabubuhay tayong pinalaya ng Panginoon, nararapat namin talaga na lagi natin siyang pinasasalamatan. Amen? Amen? At lagi tayong tapat na sumasamba at talagang tapat at nagsisikap talaga na paglingkuran ng ating Panginoon. Amen? Amen? Huwag mo siya, huwag kang mahinayan. Huwag kang mahinayan na maglingkod at magkaloob. Tama? Alam niyo sa palita. Last week, ang aking lesson sa Zarumba ay giving. Yung spiritual motives. Sabi ko, ang Diyos hindi nakatingin sa kanila, kundi sa motibo, bakit ka nagbigay. Hanap niya yung love, ano pa ba? Willingness and joy. Kanina nagpaloob ako, iniliwanag ko yung, anong ibig sabihin yung commitment offering. Kasi may loti na sila, di ba? Okay, but by the month of August, kailangan magsimula na. Nagturo ako ng commitment offering. Okay, nagbigay ko ng mga papel, sulat niyo. Sabi ko, ang tagal naman magbilang. Pauwi na ako. Itik ko na lang ako. Kung magkano inabot ng commitment. Pero ulat ako. Kasi lahat nakita ko sulat. Sabi ba? Lahihan ninyo kasi September ang final. O ilang buwan pa. Ito na, tatlong buwan. Tatlong buwan pa pala. Nakulat ako. Parang first fruit. Can you imagine ang commitment? Sana, pray natin na mag-materialize. Amen? Kasi yung commitment is what? 3,156,000 and 99 centavos. Big project pa eh. You see? 3 million. 3,156,000. Okay, checkin nyo nga ulit. Pero parang, sabi ko, ako'y mahigit 30 taon ng pastor, pero wala ako nakita may Kristiyano na naghihirap sapagkat nagbibigay sa Diyos. Pagkat nakita ko, pinagpala lahat sila. Hindi natin kayang tapatan yung ginawang kalayaan at kaligtasan na ginawa sa atin ng Panginoon. Amen? Natutuwa ako sapagkat sabi ko, alala nyo tayo magsimula doon sa itaas ang bili ng tubig. Okay? Talagang, ito yung, totoo naman eh. Sa mga nakakasama, nung tayo na doon sa taas tubig, nakapunta kayo doon. Totoo naman, di ba? Na kahit Sunday, especially kapag Thursday, minsan karamihan talaga, nakapambahay lang, dumadalo. Nakapambahay lang. Tama, ano man, di ba? Nakasimulas ko lang ng Biblia. At nagbiro ako, pero siyempre, birong totoo. At minsan, pagka Thursday, sabi ko, minsan talagang alam ko na katatapos lang maghapunan ng iba. Sa pangat-amoy ulam ko. Totoo yun. Arby, totoo yun. Ano na, kasi mga kasama ko, kasama ko. Siguro pinanatawunan mo. Ito naman, ginataang malunggong na may tinapa. Bakit ko po alam? Ay, amoy kayo. Saka, nakikita ko sa ngipin mo. Pero ngayon, pagka Sunday service, kanina, subukan nyo, ang gagara din ang damit nila. Amen? Ang gagara din. At yung mga paa, hindi ko nakita yung luya. Diba? Ang gagawin nila sa panos nila. Amen? Sabi ko, pinagkita ko nila. Tanda ko rin. Yung iba sa inyo, ang nakita ko, last lang ang nakasuot. Naka-last lang. Ngayon kita mo mga kiri, mga ginto-ginto. Pati kwintas yung dati, Rosario, ay hindi na.
kayong magkaloob. Amen? Kasi kaya mo na naghihirap. Tapos, ibinay-bless tayo ng Diyos. Pinalaya tayo ng Panginoon. Amen? Kaya huwag kayong mag-inayang, huwag kayong magkulpo pagdating sa gawain ng Diyos. Amen? Salamat sa kalayaan ating natanggap mula sa Diyos. Sa kanyang papuri, sa kanyang kaluwalhatian. Talagang dapat lamang natin siyang sambahin at paghandugan. Maging ng ating buhay. Amen? Amen, Krishna? Kung tayo natin tumuyo. Dahil ito sa aming masalamat po sa iyo sa gabi ito. At sa katotohanan